Ayan, dito na nga kami makakit sa Tune 1 kasi may interview class si Tengteng. So, maaga kami, pumunta muna kami dito sa may bilihan ng ayan Kasi sobrang aga pala namin na pumunta dito. Bale, may half hour pa kami kaya nagpunta muna kami dito and bumili nga si Tengteng ng ganyan. And pagkatapos nga namin binayaran yung kinuha ni Manding and then yan umakyat kami dito and super aga pa din namin nag-ante kami dito kami sa harapan ng mga eyeglasses kasi nagtitingin din ako ng mga eyeglass para mamaya pagpasok niya is tingin din ako ng eyeglasses kung magpapagawa ako ng eyeglass, pero sabi ko sa kanya tingin siya dito para picturean ko, send ko sa mama niya bago siya papasok sa class niya. Mga ka-size, pagkatapos ko niyatid nung alaga ko si Mandeng, punta ako dito sa same building pero magkaibang floor. Hanapin ko yung pagpagawa kasi ako ng eyeglass. So hanapin natin. So wala naman eyeglass dyan. Wait lang. Baka dito. First time ko pupunta dito sa binigay nila ito. Kaya hanapin natin. Ito yata. Ito nga. Pala dito mga kid-size, magpaano tayo ng eyeglass. Ayan, maghanap tayo. Medyo mura daw to kaya ito ang pinuntahan ko ba. Siyempre, dito tayo sa mura-mura, di ba? Pasok ka. Pagpasok ko nga may sumalubong sa akin and then tinanong ko na din kung pwede akong mag-video dito sa loob. Kasi ang daming pagpipilian dito, ayan. And pili ako ng kagaya ng aking sa mata ko. So dito tayo. Mga coaches, nahirapan ako mamili ay marami. Nakapili na nga ako ng frame ng mata ko and pinapunta ako dito and then chinek yung mata ko. After na i-check ng mata ko, sabi niya umupo muna ako dito kasi may second check pa sa loob. May nauna kasi sa akin kaya antayin kong matapos yun and then papasok na din ako doon sa loob. So ayan, after ng ilang minuto, tinawag na ako dito sa loob and i-check yung mata ko. Dito talaga ako natagalan kasi papalit-palit yung frame na sinukat sa akin kasi yung iba is talagang hindi ko na siya mabasa. Alam mo yung malabo na talaga yung mata ko, mas mataas na daw yung grado ng mata ko ngayon kaysa sa gamit kong salamin, kaya kailangan na daw talaga palitan niya kasi more than 2 years na kasi yung eyeglass na gamit ko ngayon nung nung pandemic days ko pa kasi pinagawa kaya lumabo na talaga yung grado niya. After ko nga pina-check sa loob, umupo muna ulit ako dito and antayin ko yung listahan na ibibigay niya dito and magbabayad ako and then kukunin ko yung resibo. Pagkatapos ng salamin ko magawa, i-message nila ako and then babalikan ko dito mga after 1 week daw and then dalhin ko yung resibo, i-claim ko yung eyeglass ko. Sa mga magtatanong kung saang location to, ayan, ilalagay ko mga kidses sa comment section. After kong binayar mga kidses, ayan, kinuha ko na yung resibo and then tago muna natin kasi once na mawala to, hindi na natin maklaim yung eyeglass natin. At ayan nga, dahil may 40 minutes pa tayo mag-antay kay Manteng, so dito muna ako upo and tingnan nyo sa baba. Yan yung liksang na bilihan ng mga Filipino product. Dahil may time pa nga mga kidses, naisipan kong bumaba and pumunta ako dito sa Pinoy Travel. Ayan si Ma'am Rose and then inalukan ako ng pansit bihon, then kumain na din ako muna habang may oras pa. Yan nga pala si Ma'am Rose dito sa Pinoy Travel Hong Kong. Sa mga gustong bumili ng ticket, na murang ticket, magbiyahe dito sa Hong Kong or punta sa China or any magpa-flight kayo mga kid-size, dito lang kayo lumapit, mura ang ticket nila dito. Yan nga, kainin ko muna to and babalikan ko si Manteng. Put this. Oh, I will put in your bag, okay? Okay. It's too much. Okay, I open that one for you. And pauwi na kami mga kid-size and then papaliguan ko siya. After ko paliguan, punta kami sa bahay ni Lula. Kakain kami ng dinner. Dito na nga kami sa MTR and then umalis na yung train kaya nag-aantay kami ng isang train. Ayan, makulit si Mandengdeng. And ayan, wala pa ang train kaya nag-aantay kami dito. Pagod ang bata.